Hello everyone! Welcome back again to my channel. So today is August 22. 22 ba? 23. 23 na pala. August 23, Wednesday. And time check, it's already 7:08 in the morning. Ayan, very early. Very early tayo today. Okay. Well, anyway, hello sa aking mga subscribers and viewers. Ayan. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please do subscribe and then click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded. Ayan. So, today's video is meron tayong i-share na sari-sari store tips. Tanong ni Sir Ronnie, ahente ng Nature Spring, and one of our subscribers here in YouTube and followers also sa ating FB page, and siya rin mismo yung nagdi-deliver ng tubig natin dito sa store. Okay, ahente po siya ng Nature Spring. And I did not know na followers and subscribers natin siya dito. Well, anyway, nag-pop up lang daw yung ating account or yung video natin sa kanyang wall. And then, nakita niya. Sabi niya, oy, kilala ko to. Ayan. Well, so, isi-share ko sa inyo. Ang tanong niya kasi is, paano ko daw kinukuha yung benta or yung income ko per day? Kasi, sabi niya, yung asawa daw niya is 3 times na daw po siyang namuhunan. Ayan, naputol ulit. Kasi may bumili, ang dami bumili. Okay. Well, okay, balik tayo. Sabi niya kasi, 3 times na daw siyang namuhunan or binigyan ng puhunan yung asawa niya para sa sari-sari store. So, tumatagal lang daw ng 4 to 8 months nag-close na. So, kasi yung asawa daw niya, yung tubo is 2 peso, 3 peso, 4 peso lang. So, sabi ko naman sa kanya, yun bang sari-sari store nyo is pinagkukunan niyo siya ng panggastos? Sabi niya, oo, doon kinukuha yung pagkain, tsaka mga ulam nila sa bahay, like yung mga kape-kape, yung ganon. So, sabi ko sa kanya, sir, baka yung kinukuha nyo po is sobra-sobra na po dun sa kita nyo everyday. Kasi for example, yung sales nyo everyday, tapos yung pattern nyo is 10%. So, dapat 100 lang po yung kukunin nyo sa sales nyo na 1,000. Sabi niya kasi, hindi daw ma-identify ni Mrs. kung magkano daw po yung income niya doon sa sales niya. Income niya. So, paano ko ba daw kinukuha yung income ko dito sa tindahan? So, well, anyway, isi-share ko din yan po sa inyo lahat para at least aware kayo at effective naman po siya na ina-apply ko dito sa store. Well, first talaga, ang uunahin natin talaga ma-identify is paano nyo ma-identify yung markup mo, yung markup margin mo or patong doon sa iyong paninda. Let's say for example, itong si Nescafe Creamy White. Sa isang tie nito is 122 pesos yung bili ko dito sa amin. Ewan ko sa inyo ha, pero iba-iba kasi yung presyohan in every area. Pero dito sa amin is 122 per tie. Tapos, sa isang tie po is 10 pieces na po siya ng ganito. So, let's say for example, 122 na isang tie, divide mo siya into 10 pieces. So, sa isang peraso nito, ang capital is 12 pesos and 20 centavos. Ngayon, yan po yung capital nyo. Tapos, ita-times nyo siya or dagdagan nyo siya ng inyong tubo. Magkano ba yung tubo mo? Sabi niya kasi 2 pesos, 3 pesos. So, magkano ba yung 2 pesos kung i-convert mo into percentage? Let's say, for example, 10%, 15%, 20%. So, nasa sa inyo rin po kung magkano yun. So, ikikwenta nyo na lang sa calculator. I-add nyo lang doon. So, like for example, ako, 20% yung tubo ko. So, sa capital na 12 pesos and 20 centavos times 20%, ayan, yung total ko niya is, 14.64. Yan po yung naka-add na po doon yung 20% na markup margin mo. So, yung 14.64, since hindi siya
whole number, so i-round off natin siya into 15 pesos. Ayan. So, sa 15 pesos po na SRP mo, meron ka na dong 2.80 centavos na income. So, yan po yung tubo niyo. Yung tubo na yan is, ano na yan, nagre-range na po yan ng 20%. So, 2.80 times 10 pieces, meron kang 28 pesos. So, sa isang tie, meron ka ng 28 pesos. Kung let's say, for example, sa buong tindahan mo, meron kang 10 tie na kape, so meron ka ng 280 na income doon. O, kung mauubos mo yung 10 tie sa isang araw, kasi nga, mabilis yung benta ng mga kape mo, di mas mabuti, mas malaki yung income mo doon. So, ngayon naman, since na-identify mo na yung markup margin mo, so, let's say, doon naman tayo sa sales mo per day. Okay, kung ang sales mo per day is 1,000, ita-times mo lang siya ng 20%, bilas mo doon, so, sa 1,000 pesos, sa 1,000 pesos po, times 20%. So, meron ka na doon 200 pesos na income. Ayan. Yung 200 pesos na income, yun po yung kukunin nyo as income mo per day sa tindahan mo. Huwag mo na po yung kukunin lahat. O yung 800 pesos po is yun yung balik capital mo, na which is pambili mo naman ng mga paninda mo. I-share ko sa inyo kung paano ko po ginagawa dito sa aking store. Alam ko maraming mga videos nito may nakikita din ako mga ganitong videos. Yung patong ko kasi, depende kasi yan sa item. Let's say, for example, sa kape, 20% yung mga ibang mga fast moving. Pero hindi talaga bumababa sa 10% yung patong ko sa mga paninda. Pero doon sa mga sa mga soft drinks, lalo na gumagamit ng kuryente at saka ref. So, nagre-range lang po yung tubo ko doon na 18 to 20%. Depende po sa items. Kasi meron na ang items na malaki na yung puhunan. So, hindi naman pwede papatungan natin ng super laki, no? Kasi, sobrang magmamahal po siya talaga, no? Ang ending niyan, hindi siya masyadong mabenta. So, lang yan. Naka-stay lang yan. Hindi siya masyadong mabenta. So, much as well, give a reasonable price na hindi ka rin naman nalulugi. Okay. Yan. So, yung sa akin naman is, let's say for example, yung sales ko is 5,000 pesos a day. Ayan. Yung kinukuha ko lang doon is 10%. So, magkano yung 10% sa 5,000? Ayan. Do the math na lang. Lagay ko na lang siya dito. 5,000 times 10%. So, meron ka kung kita na 500 pesos per day. 500 pesos per day. Yung 500 pesos per day, yun lang po yung kinukuha ko. Tapos, the rest na income ko, let's say for example, yung other 5% or 10% sa other items ko, is pinang-roll ko po. Dinagdag ko po siya sa aking tindahan or dagdag capital sa aking tindahan. Nang sa ganun naman po, may additional capital tayo. Kaya, yung tindahan natin is paunti-unti, nakukompleto po. Lalong-lalo na yung sa mga feeds. Kasi yung feeds namin, walang mga medicine, walang mga gamot-gamot. Pero ngayon, meron na po siya. Meron na po siya kasi nga, yung other income natin is hindi natin pinukuha, pinang-add natin capital doon sa ating tindahan. Kaya, unti-unti na po siyang lumalago. Kaya sabi nga nila, mabuti ka pa, nakasurvive. Para-paraan lang po yan, okay? Huwag naman po natin sagarin yung tindahan natin. Ayan, so ganun ko po siya ginagawa dito sa aking tindahan, which is very effective po siya. At saka, thank you Lord, kasi until now, ay nandito pa rin yung tindahan natin, no? Lumalaban pa rin. Ayan. So, that's it. Na po ay may natutunan kayo sa mga sinishare ko sa inyo kung paano ko kinukuha yung aking profit or income dito sa aking tindahan. Ayan, Sir Ronnie, thank you so much for watching, and thank you nga pala sa tanong mo, kasi ayan, na-share ko sa iyo. Sana naman po ay mapanood mo yung other videos ko ng mga business tips o sari-sari stores tips na ina-upload dito sa YouTube. At saka, and pakisabi na rin sa asawa mo na, do the math. Do the math and then magsipag sa paglilista. At saka, wag gawing personal pantry yung ating tindahan. Kasi nga, dun talaga minsan nalulugi yung ating tindahan kasi tayo mismo
tayo mismo kumakain o tayo mismo is walang control sa pagkuha ng kung ano-ano mga paninda dito sa atin, which is for personal, ginagawa natin personal use na hindi naman natin binabayaran at hindi natin namamalayan na nauubos na siya. Nauubos na siya. Walang benta, walang benta, unti-unting nawawala yung ating mga produkto or yung paninda kasi tayo mismo yung kumakain o kumukuha ng ating paninda, which is bawal po talaga. Hindi naman sa bawal, pero you have to control. Okay? Ayan, that's it. Sana naman po ay na may natutunan kayo sa aking mga sinishare dito sa YouTube channel. Ayan, that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed watching and I hope may natutunan kayo sa video na ito. I'll see you in my next video and thank you so much sa aking mga subscribers and viewers. And then kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and then click the notification bell para ma-notify in every videos that I uploaded. Thank you so much for watching, guys. Bye, gracias, and God bless us all.